Pirmado na po ng gobyerno at National Democratic Front ang kasunduan para sa paghahain ng reklamo kaugnay po yan sa paglabag sa karapatang pantao ng magkabilang panig. Sa kabila nito, iginiit ng NDF na hindi mangyayari ang bilateral ceasefire hanggang hindi napapalaya ang mga political prisoners. At mula po sa Etery, narito ang unang balita ni Rafi Tima. Matapos ang tatlong administrasyon, napirmahan ng supplemental guidelines para sa Joint Monitoring Committee sa ilalim ng Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law sa kalagitnaan ng negosasyon dito sa Roma. Sa kasunduang ito nakapaloob ang mga mekanismong susundin sa paghahain ng mga reklamo para sa mga paglabag sa human rights at international humanitarian law ng magkabilang panig. I therefore view the signing of these supplemental guidelines not only as an affirmation of the Duterte administration's commitment to human rights protection, but likewise a concrete dividend of this round of talks. It's a very welcome development. It is definitely an advance in the ongoing peace negotiations. Pero tila hindi pa rin nagkakasundo ang dalawang panig para sa bilateral ceasefire agreement. Sa ngayon, may kanya-kanya lang deklarasyon ng ceasefire ang magkabilang panig, pero pareho silang may aligasyon ng mga paglabag sa mga ito. Warm bodies of political prisoners outside prison. That is a requirement. And then, of course, the withdrawal of the military so that the people in the communities will not be terrorized. Sa gitna ng usaping ito, may panukalang pamahalaan para maipatupad na ang mga napagkasunduan sa Comprehensive Agreement on Socio-Economic Reforms kahit wala pang final peace agreement. We will probably look at how we help the people on the ground, improving their lives by socio-economic projects. Pagpasok dito sa third round ng negosasyon, bilateral ceasefire talaga ang isinusulong ng pamahalaan. Bagamat sinabi mismo ng NDFP na malabo itong mangyari hanggat hindi napapalaya ang mga political prisoners, bukas pa rin naman daw sila rito, lalo pat may ilang araw pang nalalabi para sa negosasyon. Ito ang unang balita mula dito sa Rome, Italy. Rafi Tima, reporting.